Magsiawit tayo sa Diyos na papuring kalugod-lugod. Magsiawit tayo sa Diyos ng haleluya. Magsaya pagkat nakita ang dakilang poon. Tugtugin mga trumpeta pagkat nabuhay siya. Magsiawit tayo sa Diyos na papuring kalugod-lugod. Magsiawit tayo sa Diyos ng haleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nilubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Buwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ng mga OFW, ang mga tumutulong sa atin, ang mga may sakit at ang mga may pinagdaraanan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaliligaya mo taon-taon sa pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Pagkaloob mo ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw, ay magpaging dapat na kami sumapit sa ligayang pangmagpakilanman sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, 3 ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo.
Sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya ay nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan ni Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya ay lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan ni Kristong taga Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siyang pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suobin ng awit, ating papurihan. Ang kahanga-hangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon. Siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasaklaw buong sansinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang layong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, ano bang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa ng pangalan Cleopas,
Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punang saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay. At siya'y pinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Di lamang yan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw rin silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kaya hangal ninyo. Ano't hindi nyo mapaniwalaan ang lahat ang sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinagkapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kahit sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at binigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawi kanila. Kaya pala ganun ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang mapangkasama nila na nag-uusap-usap. Muling ang nabuhay ang Panginoon na pakita kay Simon. At isilaysay naman ang dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng paghati-hati niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasal at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ang buhay daw po natin ay isang paglalakbay at tulad ng karaniwang paglalakbay, gusto natin meron tayong kasama. Lalo pat kung ang paglalakbay natin ay matagal at mahirap talaga. Hindi man mawala lahat ay malaki ang nababawas sa takot at lungkot na ating nadarama kapag sa paglalakbay sa buhay ay meron tayong kasama. Kamakailan, just the other day, nakaramdam po ako ng matinding lungkot at takot sa paglalakbay ko sa buhay na ito. Sapagkat inatake po ako ng severe acid reflux. Nauna po dito ay uminom kasi ako ng apple cider with honey. Kasi nung magsimula akong magmisa, nung umaga, wala akong boses. So, nag-take ako ng apple cider with honey nang walang laman ang tiyang ko. At dahil hindi sanay ang tiyang ko, naging uncomfortable na ako. Mas lumala pa ito ng konti lang yung kinain ko ng breakfast, nag-vitamins pa ako. Pero okay. So naghalo na, naghimagsika na yung matinding acid sa tiyan ko. Nung una, nakayanan ko naman nung umaga kasi marami pa akong kasama, marami pa akong nakakausap, marami pang nagsasabi sa akin kung ano dapat kong gawin, mga gamot na dapat kong inumin. Kaya kahit papaano gumanda pa yung pakiramdam ko. Kaya lang nung gabi, bumalik at mas matindi na. Alam po nyo yun, parang nilalamukot yung bitukan niyo. Kaya nagsukat tayo na ako. At nagsusukat tayo pa ako ng kahit wala na akong isusuka o itutumi. Sorry po, pero ganun katindi. Not to mention, ang pinaka-concern ko nung una, bago pa ako magkaganito, ay yung katawang ko. Kasi nga po, di ba, katatapos lang ng pagdiriwang ng mga mahal na araw at linggo ng pagkabuhay. Nag-iisa lang naman po ako dito. So patang-pata yung katawan ko.
As a matter of fact, nung araw na yon, nung umaga rin, nagpamasahe ako. Pero at one point, sabi ko doon sa nagmamasahe, ayoko, tama na. Kasi nga po, kapag minamasahe niya yung likod ko, ang sakit talaga ng tiyan ko. Grabe. Doon ko naisip na maintindihan mo talaga yung iba na dumaranas ng matinding sakit na matagal na hinahangad nilang kunin na sila. As yung naramdamang kombinasyon ng severe pain ng katawan ko at yung severe pain dulot ng acid reflux. Of course, hindi ko naman po sinabi, Lord, kunin mo na ako. Sabi ko lang, naintindihan ko lang yung mga may kalagayan gano'n, ano. Kasi nung ko lang po naranasan yun eh. Magkahalo talagang matitinding takot at lungkot ang naramdaman ko. Kasi aside from that severe pain, wala pa akong kasama. I mean, may mga kasama ako dito, nasa ibaba sila, nasa 4th floor ako. Tapos tinatawagan ko rin, tulog na. Kasi may masama ring pakiramdam sila. And then, nagte-text din ako sa iba kong mga kaibigan. Alam niyo yung may makasama ka lang kahit through PM, kahit through text. Bukod sa ayaw kong makaabala, pero wala talaga eh. Kaya nakapag-post na ako ng message sa FB or sa Meta. Sabi ko, pasensya na po sa istorbo. Kung meron man pong makakakontak ng ambulansya na malapit dito, paki-pick up na po ako because I need to go to the hospital. Actually, nakailang erase na rin ako bago ko i-post yun. Kaya lang, hindi ko na talaga kaya kahit na ayaw ko makaabala, nag-post na ako ng ganon. Salamat po sa mga nag-respond. Pero pasensya na dahil hindi ko na nahintay dahil masakit na talaga. Nag-tricycle na lang kami nung kasama ko si Ate Cynthia. Papunta ng ospital. At alam po ninyo, habang ako'y nasa loob ng tricycle, naiyak talaga ako. Naiyak ako kasi bigla ko naisip, ang hirap pala talaga ng maging pare. Pero sandali lang yon. Honestly, sandali lang yon. Kasi bigla kong na-realize yung concern no kasama ko si Ate Cynthia. Sumabit siya sa tricycle kasi nga, maliit lang yung tricycle. Nasa likod siya. May sakit din siya. And then yung tricycle driver, kasi paspas yung ano niya. Pag-drive niya ng tricycle eh. Yung paspas talaga kasi nakita niya in pain ako. Yung concern na madala ko agad sa ospital. Alam, hinaharurot niya, hindi ko naman siya babayaran ng sobra kahit mahal ang gasolina. Joke lang. Kasi ang totoo po, kami talaga yung walang pambayad. Nagmamadali kami. Kaya pala kaming nakahandang pamasahe. But then, yung driver sabi, hindi, wag na po. Sabi ni Ate Cynthia sa kanya, balikan mo lang kami. Mamaya, pag nag-umaga, magbabayad kami sa'yo. Hindi na po. Okay na po yun. Ewan ko, pero yung iniisip ko na mahal ang gasolina, kaya nga siya nagmamasada kahit 10 oras ng gabi na gusto niyang kumita. Pero yung gesture na, okay na po yun, ayos na po yun, iba dating nun sa akin. Kaya kung sino ka man kapatid, maraming salamat sa'yo. Pinagaan mo talaga yung pakiramdam ko. And then, nagpuntahan na nga po yung mga kaibigan ko mula pa sa iba't ibang mga lugar na all the while may ginagawa na palang paraan. So, hindi ko lang nakikita yung mga messages, pati yung mga mahal ko sa buhay. So, it suddenly dawned on me, hindi ka nag-iisa. Sinasamahan kita. Parang sinasabi sa akin ng Diyos. Meron akong ginagawa. Hindi kita iniiwan. Tapos, not to mention yung nagbalik yung boses ko. Pwedeng hindi magbalik dahil wala akong tulog. Wala akong tulog. Magdamag akong in pain. Pero nagbalik. Ito na yung boses ko. So, yun. Kasama ko ang Panginoon. May ginagawa ang Panginoon. I-share ko po ito sapagkat ito yung nakikita kong pakiramdam nung dalawang alagad papuntang Emmaus sa ating narinig na mabuting balita. Yung akala nila na hindi nila kasama si Jesus sa napakahirap at napakalungkot na yugto ng kanilang buhay. Siya pa naman ang inaasahan namin, sabi niya patungkol kay Jesus. Yung disappointment, yung discouragement, unfulfilled expectation. Lungkot na lungkot sila eh. Pero all the while, Jesus journeyed with them. Alam po ninyo, mas matindi pa dito, palayo sila kay Jesus eh. They were walking away from Jesus. But then Jesus walked with them. Hindi sila papalapit kay Jesus, papalayo sila. At intentional ha. Kasi nawalan sila ng pag-asa, parang nawawalan ng pananampalataya. Hindi sinabi ni Jesus, ay bahala nga kayo sa buhay niyo. Sinabi ko namang mabubuhay ako. At may mga ebidensya na ayaw niyong maniwala. Ako pa bang mag-a-adjust sa inyo? Ako pa bang hahabol sa inyo? Ako pa bang mag-ahanap sa inyo? But Jesus journeyed with them. So ang pinapakita nito sa atin, kahit napatala tayo nalalayo sa Diyos, dala ng ating pagtatampo,
kawalan ng pag-asa, o kakulangan, o kawalan ng pananampalataya, lalong iniintindi pala tayo ng Diyos at sinasamahan pa rin niya tayo. Hindi niya tayo natitiis at hindi niya tayo titiisin. Lalong-lalo na sa mga matinding problema pinagdaraanan natin, iniintindi niya tayo. You see, kahit alam niya ang sagot sa tanong niya, nagtatanong pa rin siya kasi iniintindi niya yung nararamdaman ng mga alagad niya. Also, ang mahalaga, katulad ng 2 alagad na ito, sana maging bukas pa rin tayo sa Diyos. Entertainin pa rin natin siya. In-entertain nila si Kristo kahit malungkot sila, kahit ipupuntahan sila, kahit nagmamadali sila. Diba? At yun ang naging daan para mabuksan ang kanilang mga mata. Para makita nila na hindi pala talaga sila iniwan ni Jesus. Kasama pala sila. Ito yung sinasabi ko, na kahit tayo dumaan sa matinding mga problema sa buhay, hanggat maaari, magdasal pa rin tayo. Magsimba pa rin tayo. Sapagkat sa Eucharistia, sa salita ng Diyos, mabubuksan ng ating mga mata. Marirealize natin, all the while, ang Diyos ay nandiyan talaga. Sapagkat kung hindi, wag naman sana. Pero sabi kasi ay, the greatest tragedy in life is not that God is absent, but that we did not recognize that He was walking with us all along. Ang trahedya sa buhay ay yung hindi daw wala ang Diyos. Kasi hindi naman pwedeng mawala ang Diyos eh. Ang trahedya sa buhay ay yung isipin nating wala ang Diyos. Kahit nandiyan ang Diyos. Kahit hindi nagpapabaya ang Diyos. Trahedya yun kasi God walking with us, ang ibig sabihin nun, may pag-asa pa. God walking with us, journeying with us, being with us, ang ibig sabihin nun, may plano pa siyang maganda sa kabila ng ating matinding problema. Pero dapat pagbuksan din natin siya. Huwag tayong totally mawawala ng pananampalataya at pagtingin sa Kanya. Ito sana mga kapatid, ang ating pagdasal na biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos sapagkat alam ang niya ang hirap na rin ako. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, maraming salamat sapagkat binibigyan mo kami ng katotohanan ngayon na kahit anong mangyari, kahit lumayo pa kami sa iyo dahil sa tindi ng mga problema, lalapit at lalapit ka pa rin. Gagawa at gagawa ka pa rin ng paraan to enlighten us and of course to help us. Tulungan mo po kami na sa mga pagkakataong ganito ay huwag kaming tuluyang malayo sa iyo. Katulad ng 2 alagad sa Ebanghelyo, sundan mo po kami ha. Sana po ay intindihin mo rin po kami at tulungan mo po kami na huwag totally mawalan ng pananampalataya sa iyo. Sapagkat yun ang pinakamalaking trahedya na po pwedeng mangyari sa buhay namin sa mundong ito. Hallelujah! Yung isipin namin wala ka. Kasi kailanman hindi ka mawawala. Yung isipin namin hindi mo kami mahal. Kasi imposibleng mawala ang iyong pagmamahal. Yung isipin namin wala nang mangyayaring maganda. Kasi imposibleng wala kung ikaw ay amin ang kasama. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, may magandang mangyayari
sa inaasahan. Sapagkat mahal ka ng Diyos makakalaman. Lalong-lalo na sa mga mahirap na yugto ng buhay mo. Mas lalong-lalo ng Diyos kasi mas lalo mo siyang kailangan. Kaya magkasala ang Panginoon ng galit mo, ng lalakit mo. Magsimba ka pa rin, magdasal ka pa rin, kumapit ka pa rin. Kung lalapit kay Jesus, Lalapit kay Jesus. papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Narito ang aming alay, ang alak at tinapay, sagisag at bunga ng aming pagpapagal, handog ng bayan mong mahal. Laan na alay sa iyong palad, buhay namin pagsisikap, huwag nawang hadlangan ang aming kakulangan, handog namin sa iyo lamang. Kapuri-puri ka po, naming mahal, O Diyos ng langit at sa kalupaan, basbasan at lingapin buhay naming lahat. Dingin namin ang pakinggan. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing sumasagip sa sanlibutan at kasiyahan mong papakinabangin ang buo naming katauhan sa iyong pagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan, lalo ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupan na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghahain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umakot sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus ng kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahad para sa inyo.
Kayo din naman ang matapos ng hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Nibot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniali namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Malingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa nilayo na aming papanitanis na aming obispo at ng tanang kaparian, alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapat mo kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tuhayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Siniyasa mo ako at alam ang aking puso. Walang maililihim sa'yo sa aking gawa. Di ko pa nabanggit, iyon na itong batid. Sa'yo anumang isip ko'y dilingin. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di kumabot, karunungan mong angkin. Diyos ako ay siyasatin, alamin ang damdamin. Ako'y iyong subukin upang puso'y malat. Kung ito'y hindi tapat, malalaman mong ganap. Ihatid ako, ihatid ako, ihatid ako sa buhay mong wagas. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, ay gawin mong mga bagong nilalang pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal.
ng iyong anak na tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos na may tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay ninyo. Naging dayanan para makatulong din po tayo sa iba. Thank you po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairi. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bumayo tayo sa kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Thank you po. Walhati at papuri sa iyo, Panginoon, Diyos Ama at Anak at Espiritong Banal. Umayo tayong taglay ang kapayapaan, sa buhay ang diwa ng ating pinagsaluhan. Walhati at papuri sa iyo, Panginoon, Diyos Ama at Anak at Espiritong Banal. Umayo tayong taglay ang kapayapaan, sa buhay